Yan. Let us face the book. Ano ho? So, lahat sa atin may Facebook. Tama? Bagamat po yung iba, walang face. Pero may book. At wala namang mukha. Diba? Okay, so let us open our Bibles, please. In the book of Joshua. Ayan, Joshua 1 verse 8. Ayan. Natapos na natin yung face. Book na naman ngayon. Okay, kita na? Sige po, basahin natin. Sabay-sabay tayo sa isang talata na ito. At ating basahin ng mayroon pong pagkaunawa. Let us not read this verse just for the sake of reading. Let us read this verse with understanding sa kanyang salita. Okay? Basahin po natin. Sabay-sabay natin basahin verse 8. All together now, begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Shall we bow our head? Let us close our eyes. Lord, kami lumalapit muli sa ipong banal na trono ngayong hapon na ito. And we thank you so much, Lord, for giving us this time. And we gather each and every one of us in this holy temple that we could be able to pray and listen to thy word, O God. Salangin namin po, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong gabay ang sumaamin. At maintindihan namin ang iyong salita, maging pagpapalaso sa amin, dakilang Diyos, ang salita mo, dakilang naman ay itong pag-aralan. All these things we ask in Christ's name we pray. Amen. Ito mga po. So this book, sabi dyan ni Joshua, ano po? This book. So tatlong Sunday, tatlong Wednesday na natin tinatalakay ito, no? At nais kong makita po natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, na itong librong to ay dapat pahalagahan po natin. Okay? Sapagkat marami pong mga bagay-bagay sa mundong ito na ginagawa ng dyablo para maging counterfeit, at kalaban ng librong to. Okay? At maraming mga, and even Christians, sometimes, tayo po ay naapektuhan ng mundo na sometimes na dapat heto ho ang mas pahalagahan natin, pagtuunan ng pansin, ay doon tayo sa social media, doon tayo sa mga bagay na ginagawa ng dyablo para ma-sidetrack tayo ay maapit doon at tayo ay sa term ng ma-addict doon sa mga bagay-bagay na hindi dapat tayo ma-addict. Dito tayo dapat ma-addict. Amen? Okay? Kaya ilang taon na, tumating sa atin ng dito, yung cellphone, di po ba? Dati wala pang Facebook dahil wala pa naman tayong mga sa cellphone. Yung dating ginagamit natin, mga dut-dut pa eh. Diba? Unang-una yata yung 5110 eh. Tama ba? Oo, mga Ericsson, Motorola, yan. Tapos yung parang walkie-talkie. Roger. Diba? Oh. Okay? So, yun yung mga uso pa nun. Tapos, tumating ang cellphone, ang unang cellphone yata, I think, yung mga Ericsson nga, saka yung 5110 sa Nokia. Diba? Nokia, 5110. Tapos, naging 3210. Pataas ng pataas, naging 8210. Diba? Mayroong Auto-10. Oo. Auto-10, diba? Oo.
So, yun ay mga advanced technology. Pagkatapos, na-phase out yung mga, hindi naman phase out, totally phase out. Nagkaroon lang ng mga advanced sa technology, itong mga tinatawag natin mga haplos na cellphone ngayon. Okay? At doon ay na-addict na itong mga maraming tao. Okay? At ayon po sa survey, ang Pilipinas ang number 1 na addict sa cellphone. Sa survey yan ha. Okay? Number 1 sa Asia, ang Pilipinas. Ang na-ultimo mag-dyaryo, mag-bubote, may cellphone. Nagpe-Facebook. Kahit sino pinakamahirap sa Pilipinas, na mga Pilipino, karamihan may cellphone. Naggagandahan pa yung mga cellphone kahit mahihirap, di ba? O diyan na-addict yung mga tao sa ngayon eh. Okay, tapos may mga apps na na-invento ang mga tao. Okay? Mga na-link tayo dyan sa mga apps na yan. Sari-saring mga apps. Dati mga www pa lang eh. Ngayon, marami na mga apps na dumating. Okay? Ayan, dumating ang Facebook, pagkatapos Twitter, mayroon pang Instagram, etc. Doon na-link na yung maraming tao. At doon na nakapokus ang ating attention at hindi na natin nahaharap etong librong to. Okay? And I want to tell you right now, we as believers in the Lord, we as Christians, and we are believers in the Lord, we need to face it today. Face this book. Ito naman ang harapin natin. It is now high time for us to face this book. Ito naman ang harapin natin. Okay? Sapagkat ito ang pinakamahalagang libro na dapat i-consider natin kung tayo anak ng Diyos at mananampalataya. Ito tayo dapat, dito tayo. Amen po ba? Okay? Sabi ni Joshua dito, this book. This book. Sabi ng talata dyan, etong librong to. Ulitin ko sa inyo. Sabi ni Joshua, this book. Hindi niya sinabi, this gadget. This cellphone. This computer. But Joshua said, this book of the law. Etong librong to. Sabihin natin, minsan may mga palusot pa yung iba, may Bible naman sa cellphone na. King James Version pa nga. Yung problema, pinabasa mo pa. Karamihang panahon mo dyan sa cellphone na yan, kahit ang cellphone mo nasa Bible pa, hindi mo naman actually pinabasa yan eh. Mas mahaba at maraming panahon ka lang hinaharap mo, Facebook, Twitter, Instagram, okay, Messenger, lahat yan. Tapos games. Mas mahabang panahon tayo, yun ang hinaharap natin. Hindi itong librong to. Am I right? Sabi ng talata, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Hindi dapat mahihiwalay sa inyong mga bibig. Hindi dapat mahiwalay sa inyong mga bibig. Ibig sabihin, ito yung pinag-uusapan nyo. Amen? Heto dapat yung ating pinag-uusapan. Heto dapat yung bukang bibig natin. Salita ng Diyos. Okay? That's why sabi ng talata, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Araw at gabi. Okay? Problema, cellphone, araw at gabi. 24 hours. Sa cellphone tayo, 24 hours. Araw at gabi, walang humpay, walang tigil. Hindi po ba? Lahat yan. Sabi ng Bible, itong librong to, ang harapin natin. 24 hours, why? Sabi ng Bible, day and night, araw at gabi. Nagbasa ka ngayon, nag-aral ka sa ng Diyos, umaga, sa gabi, mag-aral ka uli. Day and night Okay, day and night, and thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Lahat ng nasusulat diyan. Okay? So today, tapos na natin yung face. The last Wednesday na tayo po ay magkita-kita. Ano po? Ano yung face? Faith in the book. Okay? Ano yung A? Ha? Abide in the book? Letter C? Ha?
Conserve yourself. Cultivate yourself in the book. Okay? Letter E, evangelize. Ano ho? Ating i-share. Okay? Diba? O sa Facebook, may i-share ka dyan. Ano, marami kayo i-share. Ang dapat i-share natin, heto. Salita ng Diyos. Let us evangelize with this book. Marami tayong platforms dyan. Di po ba? Sabi ko sa inyo, meron pa tayong mga podcast. Ano? Ang tinatawag, pagkatapos, itong libro to, hindi natin na-evangelize. Ito yung dapat kailangan ng tao. Because this is the only power of God to salvation. Okay, kaya yun dapat mas ibahagi natin. Ano ho? So ngayon, tingnan natin yung acrostic meaning ng book. Sabi ng Bible, this book of the law. Kaya ang Bible tinawag na book, this book of the law. Okay? Itong librong to, sabi dyan, itong libro ng kautusan. Bakit kautusan? Ito'y libro ng kautusan ng Panginoon. Libro ng kautusan ng Panginoon. Ano po? Kaya dapat hindi mahihiwalay sa atin yan. Letter B. Okay? Letter B stands for believe it. Ano ho? Believe it. Paniwalaan mo yan. Itong libro to, paniwalaan mo. Ano ho? Marami tayong mga bagay-bagay sa mundo na pinaniniwalaan mo. Yung dyaryo nga, pinaniniwalaan mo eh. Tama? Lahat ng nakasulat niya, pinaniniwalaan natin. Pero hindi naman lahat ng nakasulat niya sa dyaryo, totoo. Yung iba dyan, pakita lang ng mga may-ari dyan, ng upanya, para meron silang may bahagi, dahil sa kanilang negosyo. Okay? Pero hindi totoo lahat dyan ng binabahagi dyan. Ano ho? Pero hetong librong to, hey listen, paniwalaan mo to. You have to believe it. Ano ho? Hetong dapat paniwalaan natin bilang tao sapagkat lahat ng nakasulat dito, totoo yan. Nangyari at mangyayari at mangyayari. Naganap at magaganap. Ano po? Kaya nakita natin mga kapatid, yung pong mga istorya ng mga nakaraan, ano ho, totoong nangyari. Bakit? May palatandaan tayo eh. Yung na-press ko sa inyo dito, di ba? Katulad nung si Mrs. Lot, na naging haliging asin. Totoo yan. Tingnan nyo sa Middle East, nandiyon nakalagay yan. Okay? Ipinaserve pa nila yan. Ano yung museum. Ano ho? Nasa museum na yan eh. Makikita natin yan. Yung Ark ni Noah, nakapreserve pa. Kaya totoo yung Biblia. Ano ho? Lahat na nakasulat dito, totoo mangyayari. Ano ho? Lahat, pati ito nga COVID na sa Bible yan eh. Are you listening? Nasa Biblia yan. At meron pang mas matindi pang mga pandemyang darating sa atin. Ano ho? Sapagkat larawan yan, mga kapatid. Ano ho? Ng huling pagparito ng Panginoon, yan ay nasa hula ng Biblia na totoong mangyayari at magaganap ang mga bagay na yan. Okay? Akala nyo, hindi totoo yung sabi ko sa inyong rapture? Wala sa Bible ang rapture, word na rapture, pero totoo yan. Bakit? Nasa Biblia. Ang word na ginamit lang, hindi word na rapture, kundi caught up. Pagdagit. Pero totoo po yan, mangyayari yan. Ano ho, abangan nyo na lang. Siguro kung kayo hindi ligtas, abangan nyo talagang anong mangyayari sa inyo dito. Ano ho, kung talagang hindi ka pa sure sa kaligtasan mo, sapagkat hindi ka naniwala rito, listen, pag naiwan ka, saka ka maniniwala sa libro ito. Ano ho, saka ka maniniwala. Saka mo hahanapin tong libro ito. Doon ka maghanap ng sagot, wala nang tatago na rin yan. Susunugin mga Biblia dyan. Ano ho? Sapagkat heto ho, ay isang mahalagang libro sa mga mananampalataya. Okay? Kasi paghaharian ito ng Antikristo. Itong mundong to. Kaya susunugin nila yan, kukumpiskain nila yung mga Biblia na yan. Wala ka nang mababasa isang araw. Kaya ngayon ang panahon, dapat harapin natin to. You have to believe it. Amen? Ano ho? Maniwala ka dyan. Marami tayong pinaniniwalaan, di po ba? Naniniwala ka kay Superman. Hindi pa ka, naniniwala pa sa aswang. Di ba? Okay? Naniniwala ka sa multo. Tama? Talagang naniniwala ka sa multo kasi tuwing umaga, pagharap mo sa salamin, nakakita ng multo. Diba? Yung mga bagay na yung pinaniniwalaan natin. How much more to?
Kaya paniwalaan mo to. Believe it. You have to believe this book in this book. Ano ho? Paniwalaan natin to. This is the best-seller book of all times. Ano ho? Ito ang pinakamabenta. Noong pang panahon, mabenta to. Oho. Okay? Best-seller yan at di nalalaos yan. Hindi kumukupas yan. Okay? You have to believe it. Sapagkat ito, tinan nyo ha. Okay? Sa atin lang, subok natin eh. Bilang isang totoong mananampalataya, nung tayo po'y naniwala rito sa salita ng Diyos, tinan nyo buhay nyo na bago. Amen? Kaya paniwalaan natin to. Di po ba? Ano ho? Maraming tao hindi naniniwala dyan. Di po ba? Okay? Just imagine, ano ho? Ikaw, bilang isang loko-lokong tao, ano, ginawa na lahat ng paraan ng nanay mo, ng tatay mo para mabago lang. Pero wala eh. Diba? Pinag-aral ka pa ng Christian school. Pero loko-loko ka pa rin. Basag gulero ka pa din. Ano ho? Puro kapusto kang ginagawa mo. Pero nung nakatagpo ka ng salita ng Diyos, nabago ka. Ano ho? Sapagkat kung paniniwalaan mo to, tiyak babaguhin ka. Babaguhin ka nito. You have to believe it. Ano ho? Believe in His Word. Letter O. Observe it. Amen? Amen. Observe it. Look at the word. Ano ho? Chapter 1 verse 8 sa ating pong teksto. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest what? Observe to do. At thou mayest observe to do. Sabi niya ano? Kaya yung librong to, no ho, we need to believe it, and we need to observe it. We have to observe it. Ano ho? Kailangan obserbahan natin. Ano ba yung observe? Observe. Di po ba? Asahin mo doon sa ano, sa isang iniimbita mo, punta ka sa church. Okay? Basta punta ka lang doon, mag-observe ka lang. Mag-observe ka lang. Ano ho? Marami siyang tanong. Punta ka na lang, mag-observe ka lang. Ano ho? Yan ang sabihin ng observe. Kaya pag nandun na siya, maobserbahan niya. Kaya makikita niya kung ano yung nangyayari doon, ano yung mga ginagawa natin, ano yung paglilingkod natin, ano ho, di po ba? That is observation. Okay? Ano ho, amen? In other terms, parang nag-iimbestiga ka. Mag-imbestiga ka. Imbestigahan mo kung ano nandito. Are you listening? You have to observe all of the things that you have found in it. Ano ho? You have read the Word of God. Mag-obserba ka. Obserbahan mo dyan. Ano ba yung mga bagay-bagay dyan na nakita mo? Magandang nakita mo, nabasa mo. Ano ho? Ano yung mga kasalanan dyan na dapat mong iwaksi? Ano yung mga magagandang bagay na dapat mong gawin? At i-apply sa buhay mo. Are you listening? Okay? Iyan ang pong pagbabasa ng Biblia. Kasama na dyan yung understanding, of course. You are not just reading the Word of God. Ano, but you have to observe it. Mag-obserba ka. Okay? Kasi useless yan. Nagbabasa ka. You are reading the Bible just for the sake of reading. Walang kwenta yan eh. You have to observe it. Obserbahan natin. Imbestigahan natin. Kanino ba yung sinabi ng Panginoon? Okay? Sino ba yung kausap dyan? Sinong tao dyan? Ano ho? Kanino niya sinabi ito? Ano ho? Oh. Ano ba yung mga bagay dyan na dapat i-apply ko sa buhay ko? Kaya nakita ko ito, sinungaling pala ako eh. Kailangan pala magsabi ko ng totoo kasi anak ako ng Diyos, kasi ang tatay ko Diablo. Pag ako'y sinungaling. Are you listening? O yan eh, you have to observe the Bible. Ano, you have to observe it. Obserbahan natin kasi hindi ka lalago at hindi ka magiging mature sa pananampalataya mo once na nag-observe ka sa salita ng Diyos. Amen? Ano, kaya harapin natin to. Ano ho? Kaya sabi ni Joshua, that thou mayest observe to do. Pag naobserbahan mo na yan, gagawin mo kung ano yung naobserbahan mo. Intindihan niyo po ba po? Pag nag-imbestiga ka dyan, at itong mga bagay-bagay na natutunan mo doon, dapat gawin mo. Ano ho? You have to observe it. Obserbahan mo. Ano po? Amen po ba? Okay?
Mag-imbestiga ka dyan. Sa buhay mo. Yan sabi ni Joshua dyan. Okay? Oh, sa last book ng ni Joshua, sabi 24:24. 24, talatang 24. Joshua. Ano sabi ng mga Kristiyano dyan? Mananampalataya. And the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Amen? Ang sabi ng mga taong to, okay, mga Israelites, nung sabi ni Joshua sa kanila, mamili kayo kung sino paglilingkuran nyo. Kung ang Diyos ba na nag-alis sa inyo sa Ehipto, patungo sa pinangakong lugar, pinangakong lupa ng Panginoon sa inyo, o kaya sa diablo kayo maglilingkod. Diyos-Diyosan. Okay? Yung sabi ng mga tao ito, no, kami makikinig sa Panginoon. At hindi namin papabayaan ang kanyang utusan. Sabi diyan, verse 24, and the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve. Sa kanya kami maglilingkod, at ang kanyang tinig ang siyang aming susundin. Okay? Yan ang pangatlo. Letter O. Ano? Pangalawa na letter O sa book. Observe it. Pangatlo, obey it. Amen? We have to obey it. Ano ho? Sundin natin. Anyan po ba kayo? Okay? Hindi lang mo dapat paniwalaan to, kundi obserbahan mo. At pagkatapos ng maobserbahan mo, gawin mo. Sundin mo. Ano ho? Walang kwenta, hindi mo naman sinunod. Di ba? Ang sabi ni Santiago be a doer of the word, not a hearers only. Huwag kayong puro pakinig lang. Dapat ginagawa mo kung anong naririnig mo. Ano ho? Kaya hindi ka lumalago, hindi ka nagmamature sa pananampalataya mo kasi hanggang pakinig ka lang, hindi mo naman ginagawa. Hindi mo sinusunod kung anong sinasabi sa iyo. Pinayuhan ka na, di mo pinakinggan. Hindi mo rin naman ginawa. Okay? Kung ano yung pinayo sa'yo, dapat salita ng Diyos yung pinayo sa'yo Sundin mo, hindi ko naman salita yan Salita ng Diyos yan. Dapat sundin natin sapagkat heto ho ay salita ng Diyos. Kaya nga kautusan ng Panginoon The law of the Lord. Ano ho? This is perfect. The law of the Lord is perfect. Amen? Yan ang perfecto. Walang pagkakamali yan. Ano ho? Kapag kaya nang sinunod natin ang salita ng Diyos, walang pagkakamali yan. Ano ho? Sundin natin yan sapagkat yan ay totoo at walang pagkakamali. Hindi ka makakagawa ng mali kapag ka itong sinunod mo ang salita ng Diyos. Okay? Gawin nating prinsipyo ito sa buhay. Amen? Kasi ang prinsipyo natin, ano ho, ay dapat nakabase sa kanyang salita. Amen po ba? No. Okay? Kaya ang pastor, sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, which shall feed you with knowledge and understanding. Knowledge and understanding. Ano po? Wala kang pagkaunawa, kung wala kang, hindi ka makakaunawa kung wala kang dunong. Okay, knowledge. Are you listening? At pagkatapos, yung pagkaunawa, yan ay, pag naunawaan mo isang bagay, yan ang magdadala sa iyo sa wisdom. May wisdom ka. Mayroon kang katalinuhan na nanggaling sa Diyos. At ang wisdom na yan, ang magdadala sa iyo sa isang prinsipyo sa buhay. Principles in life. Are you listening? Okay, principles in your life. Kaya ang prinsipyo sa buhay natin nakabase dito sa salita ng Diyos. Sapagkat heto sabi ng Biblia, prinsipyo ko ito, hindi ako dapat, hindi ito dapat mababalik. Alam na natin ang prinsipyo natin kasi nakabase sa salita ng Diyos Yan ang dunong at yan ang prinsipyo. Amen po ba?
Ano ho, sapagkat prinsipyo mo yan, ano ho, hindi ka po pwedeng magpaligaw sa unbeliever. Bakit? Prinsipyo eh. May prinsipyo ko pinangahawakan eh. Unbeliever ka, hindi ka pwede sa akin. Prinsipyo, that is principle. Are you listening? Ano po? Di po ba? That is wisdom and principle na tinatawag. Okay? Alam mo, prinsipyo mo, sapagkat Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, dapat paglinggo na sa church ka. That is principle. May dumating ka man na bisita dyan, hindi ka pwedeng hadlangan yan. Bakit? Prinsipyo mo to eh. That is principle. Okay? That is wisdom and principle. Dahil sa tamang Panginoon. Ano ho? Dumating ka dito ng linggo, pasensya ka na. Kasi ngayon ay linggo at araw na pagkikipag-date ko sa Panginoon. Okay? At pakikipagsamba ko sa Panginoon. Pananambahan ko to sa Panginoon. Kung gusto mo sumama ka sa akin. Okay? Pero hindi mo ako pwedeng hadlangan na para ako pumunta ng sambahan. Diyan ba kayo? That is principle. Kasi dito galing eh. You have to obey it. Okay? Hindi nyo naman binanggit sa Bible eh. Kautosan ng Panginoon yan eh. Ano ho? Utos ng Panginoon yan that every Sunday, every Wednesday, prayer meeting natin. Principle din yan. Amen po ba? Oh. Hindi dapat pwedeng pabalik yan. Pakinggan natin ang Panginoon dyan. Sundin natin ang Panginoon dyan. Sapagkat sa isang masunurin, Sunday school, tinalakay natin yan ng ilang months. Di po ba? Oh, ano ang dapat maging una na kailangan maging responsibilidad ng isang anak ng Diyos? Dapat siya maging masunurin. Dapat maging masunurin tayo. Bakit? Ano ho? Ano ba yung ano ang produkto ng pagiging masunurin? Kapag ka masunurin ka, ano? Ha? Ano yun? Diba? O, ano, may mga, ano yun eh? May mga bunga ng pagsunod. Okay? O product ng pagsunod. Pag masunurin ka, ano? Pagpapalain ka ng Diyos. May right? O, magbigay pa tayo ng mga halimbawa dyan. Si Abraham, sumunod sa Panginoon. Pinagpala siya ng Diyos. Are you listening? Ano ho? Pero pag di ka sumunod, curse. Susumpain ka ng Panginoon. Ano ho? Okay? Pagpapalain ka, pag masunurin ka. Pagpapapaluin ka ng Diyos, pag ikay hindi masunurin. Ano ho? Dalawa lang yan, pagpapala, pagpapalo. Ano ho? Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos na hindi ka masunurin sa kanyang salita, listen, pagpapalo. Kaya dapat makaramdam ka na ng palo. Minsan pinapalo ka, hindi pa makaramdam eh. Gusto pa, balusin ka pa ng todo ng Diyos. Are you listening? Oh, nakalive ba tayo? Oh, nakikinig ba kayo sa akin? Oh, mapanood nyo itong video to. Pinapalo na kayo. Gusto nyo pa, hampalusin pa kayo ng Diyos. Di pa kayo marunong sumunod. Anak ka ba ng Diyos? Ang anak ng Diyos sumusunod sa Kanya. Di mo tigas ang ulo. Kasi mo, pinagpapala naman kami. Makatay-atay ka lang. Ano pagpapala ng Diyos yan? Hindi pagpapala ng Diyos yan. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay walang halong kapighatian. Mag-antay-antay ka lang. Makaranas ka ng matinding hagupit sa Diyos. We have to obey. Ano ho? Sundin natin to. Nakala natin, nakakaiwas tayo pag di ka umati ng Diyos kasi hindi ka makapagbibigay ng tithes mo, ng offering mo. Makakaiwas ka sa Diyos. Babawiin sa'yo ng Panginoon yan, sa ibang kaparaanan. Makinig ka sa akin. Babawiin sa inyo ng Diyos yan pag hindi ka marunong sumunod dito. Ano? Pero sabi naman niya eh, pag sumunod ka dyan, ang sabi niya, prove me now herewith, subukan niyo ako. Kung hindi ko buksan ang durungawan ng mga silong ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Okay? Pero kung ikay di masunurin, palo.
hagupit ng Diyos. Diba? Sa Book of Haggai, sabi dyan, may mga Kristiyano, no, na inunan nila yung kanilang mga sariling kapakanan. Inunan nila yung kanilang mga bahay. At hindi pinabayaan nilang gawain ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Puro sila hanap buhay, trabaho. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Diba? Sila'y kumuha ng sapat, sabi doon. At pag-uwi nila, wala nang laman yung kanilang bilao. Sumandog ng trigo, ng harina. Pag-uwi, wala na. Sapagkat hinihipan ng Panginoon. Pwedeng hihipan ng Diyos sa isang iglap lang mga pagpapala na sasayang pagpapala na yan. Pwedeng ihipan ng Diyos yan sa isang iglap lang. Okay? Pwedeng bawiin ng Panginoon sa inyo yan. Pamagitan in a form of sickness. Are you listening? In a form of sickness. Magantay-antay ka. Bigyan ka ng Diyos ng matinding sakit para bawiin sa inyo mga bagay na yan. Sapagkat ang isang Kristiyano hindi masunurin, pinapalo ng Diyos yan. Pag hindi ka nakinig, hagupit, mas matinding pagsubok darating sa iyo. Ang problema dyan, baka si St. Peter pa maningil sa iyo. Okay? Kaya pinagpapala mo lang pag di ka masunurin. Pinagpapala mo lang yung Mercury Drug, Watson, mga drugstore. Pinagpapala mo lang yung mga doktor ng mga unbeliever. Nasa halip na sa gawain ka ng Panginoon, nagagamit yung pananalapi mo. Yung mga unbelievers pa tinutulungan mo. Are you listening? Isang yung puniranya pa tutulungan mo. Okay? Sa itong mga Kristiyanong buhay ang tutulungan natin. Sapagkat hindi ka masunurin. We have to obey it. Amen? Obey this book. Walang masama. Sa pinapagawa sa atin ng Diyos. Kailangan mo lang sumunod. Hindi mo man maintindihan sometimes, but you have to obey it. Okay? You just have to follow the order. Diba? Sa C80, ganun din eh. Obey first before you complain. Nabutan niya ba yung C80? Hindi na nabutan, diba? Panahon namin may C80. Okay? C80. Tapos sa college, ROTC. Okay? Hindi na nabutan yan. Yan ang motto ng C80 noon. Yung officer din ako noon dati. Obey first before you complain. Maraming Kristiyano, complain muna bago magsumunod. Okay? Reklamo muna bago susunod. Huwag ka magreklamo, sumunod ka muna. Amen. Sapagkat kapag ka sumunod ka, hindi ka na magreklamo. I believe pag sumunod ka muna, hindi ka na magreklamo bandang huli. Kasi proven na natin yan, pag ang isang Kristiyano ay masunurin, pinagpapala ng Diyos yan. Kaya hindi ka na magreklamo bandang huli. Pakinggan mo lang to at sundin. Itong librong to. Paniwalaan mo. Obserbahan mo. Letter O. Isa pang letter O. Sundin mo. Obey it. Believe it. Observe it. Obey it. And then lastly, pang-apat. Letter K. Keep it. Okay? Keep it. Ano yung keep it? Ibig sabihin, ingatan mo sa puso mo. Itago mo dyan. Amen po ba? Pangalagaan mo sa puso mo sa salita ng Diyos. Okay? Sabi dyan ng Bible, itali mo pa sa ibigkis mo sa iyong baywang eh. Okay? Diyan pa yun. Deuteronomy chapter 5 ba yun? Chapter 6. Yan. Okay? Saba yun. Ayan, chapter 6 tayo. Deuteronomy chapter 6, sabi ng Panginoon yan.
Now these are the commandments on the statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whether we go to bless it, that thou mayest fear the Lord. Verse 4, O hear Israel, the Lord our God is in one Lord, and thou shalt love the Lord thy God and with all thine heart and with all thy soul. Verse 6. Okay, verse 6 pala. And these words, which I command thee this day, shall be in thine heart. Tingnan ay dapat, ang salita daw niya ay nasa inyong mga puso. Okay, verse 7. And thou shalt teach them diligently. Kanino? Unto thy children. Oh, mga nanay. Okay? Mga magiging tatay. Ay, magiging nanay din kayo mga huli. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Doon sa inyong tahanan habang kayo'y mga nakaupo. Kailan yung time na nakaupo kayo lahat doon? Kainan, di ba? Oh. Andun lahat mga anak mo sa table. Pagkakainan kayo. Kaya maganda dapat, maganda fellowship ng isang mag-anak. Sabay-sabay na kumakain sa isang mesa. Doon pa lang, pwede ka na magsalita. At sabihin itong mga salita ng Diyos. Pagturo sa kanila. Kailan pa yan? Kung kailan kayong lahat ay matutulog na. Kasama mo yung mga anak mo. Thou shalt teach thy children, sabi niya, diligently. And shall talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way. Bago umalis yan ng bahay, papasok ng eskwelahan, anak. Oh, di ba? Bilinan mo. Okay, ganito sabi ng Biblia, anak. Oh. Okay? Ikaw mo siya ng babalseta ng Panginoon. Amen? Amen. Oh, bago ka umalis, anak, mag-pray ka muna. When thou walkest in the way, and when thou liest down, sa kanilang pagtulog, salita ng Diyos. When thou risest up, paggising, ganun din. When thou shalt, and thou shalt bind them. Tingnan nyo, yung sabi ko sa inyo kanina. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand. Okay? Gawin mong, bracelet. Ang salita ng Panginoon. Okay, bracelet. Bind them upon the sign of thine hand, and they shall be as a frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the post of thine house. Ay mga verse kayong dapat nakapost dyan. Masalit nyo nakalagay nyo doon, Ginebra San Miguel. Tapos si Araminang nandun, nakatupis. Salit na yung mga nakapost nyo dyan, post nyo dyan, salita ng Diyos. Amen? Sabi dyan, Okay? And thou shalt write them upon the posts of thine house, and on thy gates, pati doon sa pintuan. Dikitan nyo na mga verse yan. Okay? And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which sware unto thy fathers Abraham. Okay? We have to keep it. Pangalagaan natin ang salita ng Diyos sa mga puso natin. Hey, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Dapat, sa bawat aspeto ng buhay mo, lagi, Word of God. Amen. Word of God. Kakaibang Kristiyano tayo, sapagkat tayo ang totoong Kristiyano. Hindi lang tayo Kristiyano sa isip, sa pangalan, okay? At sa katawagan. Kundi dapat ang Kristiyano, heto salita ng Diyos ang umiikot sa buhay niya. Okay? Keep it. Letter B, believe it. Letter O, observe it. Letter O, obey it. Letter K, keep it. Pangalagaan natin to. Tago natin. Ibig sabihin dyan, pangalagaan natin, every time may darating sa iyong pagsubok, problema, temptations. Salita ng Diyos, may naka-imbak ka dyan May nakatago ka May bala ka. Amen po ba? May bala ka
tuksoin ka ng diablo, may bala ka. Mayroon kang panglalaban sa kanya sapagkat marami kang nakatago dyan. Amen po ba? Nakatago dito at nakatago rito. Diyan pa kayo? Kaya nga, pinapag-memorize kayo ng verse eh. Kasi magagamit ko yan. Oho. Ang laban natin yan. Okay? The Word of God is our sword. Sword of the Spirit. Amen? Which is the Word of God. Ephesians chapter 6. Etong panlaban natin sa diablo. Kaya dapat may impact tayo dyan na verses. Okay? Salita ng Panginoon. Amen po ba? Okay. So let us now face this book. Etong pinakamahalaga na wag nating dapat makakalimutan. Let us face this book. Oho. Okay? Amen? Okay? Tayong lahat po tumayo. Let us all stand and let us close in prayer. Our most precious Heavenly Father, thank you so much for your word. Salamat sa mga salita mong narinig namin. Tulungan mo kami ito'y may sa katuparan. At tulad namin napag-aralan po sa ngayon, ito'y paniwalaan namin, obserbahan namin, sundin namin, at aming itago, pangalagaan sa puso namin ang iyong pong mga salita. At palain mo't ingatan, gabayan ng mga anak mo, at mga katotohanang salita mo ito namin narinig, ay amin po ito may pamuhay higit sa lahat. In Christ's name we pray. Amen. Good evening to everyone. God bless. Daming cellphone, no? Ano yun? Tingnan mo yan. Lamig, oh. Papigilan muna na yung ulan. Hindi na, nagkapalit.